Komunistang China laban sa ibong Maya. Itong ibong Maya, ito yung tinatawag na Eurasian tree sparrow na ang kanyang scientific name ay Passer montanus. Noong 1958 sa panahon ng Great Leap sa pamumuno ni Mao Zedong sa China ay nagpatupad sila ng tinatawag na Four Pest Campaign na ang pangunahing layunin ay ubusin at lipulin ang mga itinuturing nilang peste kagaya ng daga, langaw, lamok at mayang ibon o sparrow. Dahil ayon sa kanila, ito ay nakakaapekto at banta sa kalusugan at sa agrikultura. Naniniwala si Chairman Mao na itong mga sparrow o mga mayang ibon ang siyang dahilan kung bakit nauubos yung kanilang mga grains, yung kanilang mga palay at yung kanilang mga trigo. Kaya ang ginawa nila sa pangunguna nga ni Chairman Mao ay inutusan ang kanilang populasyon mula bata hanggang matanda na puksain ang mga kawawang Maya. Paano nila pinatay ang mga sparrow? Pagbabaril sa kanila at paghulog sa mga lambat at mga bitag sa pamamagitan din ng pagsira ng kanilang mga pugad at pagwasak sa mga itlog. Sa loob lamang ng maikling panahon ay nalipol ang kawawang mga Maya. Ano ang hindi inaasahang resulta? Natuklasan nila na hindi lang pala mga butil at mga grains ang kinakain ng mga ibong Maya, maging ang iba't ibang klase din ng mga insekto, kagaya ng mga locust o yung balang. At sa kasamaang palad, ito parang mga balang na ito ang siyang pinakamatinding peste sa kanilang agrikultura. Nagkaroon ng tinatawag na ecological imbalance. Dahil walang predators yung mga locust o yung mga balang, dumami sila ng dumami at winasak nila yung agrikultura. At yung tinatawag na Great Leap ay naging Great Famine sa China, na kung saan ito ay naghasik ng matinding kagutuman, na kung saan namatay ang 14 to 45 milyong Chinese. At para i-correct ang pagkakamali na ito, ay ipinagbawal ng Partido Komunista ng China ang pagpatay sa mga ibon at sila ay nag-angkat ng mga sparrow doon sa Soviet Union. Ano ang lesson? Akala ko ba science ang revolution? Aba, hindi man lang gumawa ng assignment ito si Chairman Mao, hindi man lang nag-research, at dahil kung siya ay nagsagawa ng pag-aaral, tiyak matutuklasan niya ang tinatawag na ecological imbalance at maiiwasan yung ganitong klase ng disaster.